dadagdayin, dagdagan. Kasi pinaliwanag ko sa inyo, ang tingin po kasi ng iba, ang pananalig ay nagkikala sa Diyos. Na kaya nga nagkarasal, kaya nga nagsisipa, dahil mayroong hinihingi kapalit. Kaya yung iba, ganun po yung tingin sa pananalig na kailangan may nagkikala. Pero pinaliwanag ko sa inyo, hindi po ganun. Dahil ang tunay na pananalig, ang man ang pinagdadaanan sa buhay, maganda man o hindi maganda, nakapakit ka pa rin at nakitiwala ka pa rin sa Diyos. Yun ang tunay na pananalig. Kaya sana patuloy na dagdagan ng Diyos sa ating pananalig. At kinalasan po, yung mga simpleng bagay, akala po natin wala ng epekto, pero sa totoo lang, malaki po ang epekto nito. Halimbawa, yung paanyaya sa atin ng ating banal na pagdiriwang. Sa iba, walang nagigikot, pero sa Diyos, napakalaking bagay. Ano po yun? Yung matuto ang pagkasalamat. Kasi yun po yung tema ng ating banal na pagdiriwang eh. 10 ang bumalik. Pero isa lang ang bumalik para magpasalamat. Yun ang nakalulungkot. Bakit hindi bumalik yung siya? Ito po ang sagot. 10 po sila. Pero yung siyang Hudyo. Yung isa, Samaritano. Bakit hindi bumalik yung siya? Dahil pakiramdam po nila, hindi naman sila pinagaling ni Jesus. Malayo pa, sumigaw na sila. Panginoon, mahamag po kayo sa amin. Pero hindi po sinabi ni Jesus, galit na kayo. Ang sinabi po ni Jesus, pumunta kayo sa mga saserdote. Kaya ang pakiramdam po nun siya, sila ay pinaalis ni Jesus. Dahil pinapunta sila sa mga saserdote. Pero, alam niyo po, kung mayroong magsasabi na ikaw ay wala ng etong, ay hindi doktor. Sa mga Hudyo, ang magsasabi na wala ka ng etong ay yung mga saserdote. At hindi ka pwedeng lumapit sa mga saserdote nang hindi ka pagaling. Hindi man sinabi ni Jesus na sila ay galing na. Kaya lang, nung sinabi niya na lumapit kayo sa mga saserdote, ibig sabihin, galing na kayo. Na hindi ito nakita ng mga Hudyo. Dahil ang alam po nila, hindi sila pinansin ni Jesus. Kusa na lang silang bumalik. Pero yung Samaritano, nakita niya ang biyaya ng Diyos. Kaya agad-agad bumalik siya at nagpasalamat sa ating Panginoon. Simpleng gawa, magpasalamat. Pero alam niyo po, malaki po yung epekto dito sa tao. Bakit po? Una, ang taong marunong magpasalamat, nakikita niya ang biyaya ng Diyos. Ang taong hindi marunong magpasalamat, walang nakikita ang biyaya. Pero ikaw, marunong mo magpasalamat, kahit ang simpleng mga bagay, may dahilan, makikita mo para magpasalamat. Yun lang nagising ka ngayong araw na ito, maraming bagay na salamat sa Diyos. Kaya nasa isip mo, dapat na magising. Kasi pagod ako kahapon, nakapamahinga na ako, di magigising na ako. Akala ko natin, nakuha lang yun. Hindi. Pwede ka naman hindi na magising, pero nagising ka pa rin. Di ba malaki biyaya na yun? Kaya lang, hindi mo makita.
Kasi akala mo, you deserve it. Okay lang yun, kasi ang masipag naman ako, mabait naman ako eh. Kaya tuloy, hindi mo makita ang biyaya ng Diyos kasi pakiramdam mo, ganun pala ko lang yun. Ang taong marunong magpasalamat, nakikita ang biyaya ng Diyos. Ikalawa, ang taong marunong magpasalamat, walang nanginig. Meron bang nagpasalamat na nakasimangot? Di ba? Ang mga nagpapasalamat, laging nakangiti. Palaging masaya. Yung tao hindi marunong magpasalamat, nakasimangot. Bakit siya nakasimangot? Kasi hindi siya makontento sa buhay niya. Hindi niya makita ang dahilan. Bakit ako magpapasalamat? Eh wala nga akong ganun. Kaya tuloy, gagalit siya. Kaya tuloy, makinig ang puno niya. Kasi nga, hindi siya marunong magpasalamat. Hindi siya marunong makontento. Palaging kulang. Sa taong hindi marunong magpasalamat, palaging kulang. Pero sa taong marunong magpasalamat, kahit ang simpleng paghinga niya, pinagpapasalamat niya sa Diyos at masaya siya na nagpapasalamat sa Diyos. Salamat. Pero alam niyo, hindi ko natatapos yun doon. Huwag mo sabihin, Lord, thank you, ako wala na. Pinili ko sina Aman. Sina Aman, matapos na gumaling sa ketong sa ating unang pagbasa, 7 beses siya lumubog sa ilog Jordan. Noong 8 beses, wala na siyang keto. At ang ganda ng kanyang balat, parang balat ng sanggol. Alam niyo po yun, napakaingit, yung balat ng sanggol. Yung balat ng sanggol, napakalambot. Amunin ko yung balat ng sanggol ang ipinigig. Kasi mabango. Kaya ganun daw ang nangyari na Aman. At bilang pagpapasalamat ni Aman, gusto niyang bertihan si Eliseo. Pero sabi ni Eliseo, hindi ko tumatanggap. Pinipilit ni Aman, sige na, bilang pagpapasalamat. Pero sabi ni Eliseo, hindi ako tumatanggap. Hiniling na lang po ni Aman, pwede ba? Kumuha ko ng lupa dito at dadalhin ko sa aming lugar at doon sasambahin ang Diyos ng Israel. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay nagpasalamat, sana maging kandakay ng pagpapasalamat upang yung mga tao ay magpasalamat din sa Diyos sa pamamagitan mo. Maging daluyan ka ng biyaya. Yun ang ginawa ni Aman. Sa kanyang pagpupuri sa Diyos, ibinahagi niya sa mga tao upang mas marami pang magpasalamat sa Diyos. Para mas maunawaan po yung punto na nais kong ibahagi sa inyo. Pero po ako kasi nakita naman ko na very inspiring video. Napakaganda po ng video. Tungkol po dun sa isang tao na parang po siya tao grasa, homeless po siya. Na talagang napakakapal po na kanyang buhok. Nariinig na po yung kanyang buhok. Sobrang kanyang hindi nagpapagupit. Pumunta po siya sa isang barber shop at ilamitan po niya yung barbero kung pwede siyang magpagupit. Sabi po ng barbero, hindi naman. Hindi naman wala pong pangbayad. Sabi po ng barbero, okay lang. Halika, gugupitan kita. Ginupitan po. At nung matapos ng gupitan, umiiyak pa yung lalaki. Sabi niya, ganito pala yung itsura ko na isto. Ganito pala yung itsura ko. Tuwang-tuwa ko yung barbero. Tapos may tinangin, pinagpagupit. Kaya pala siya nagpagupit. Dahil meron siyang nakaset na interview bukas. Pinaniwanag niya yun doon sa barbero. Kaya sabi ng barbero, ganun ba? O sige, maligo ka. Pagkatapos kong maligo, may ibibigay sa iyo akong blazer
isuot mo yun sa interview mo bukas. Eh, paano kita mababayaran? Wala akong pagbayad. Wala akong pera. Sabi ko ng barbero, huwag mo lang intindihin. Okay na yun. Ito na lang yung isang papel. Nakalagay ko doon, pay it forward. Pay it forward. Huwag na akong bayaran. Pay it forward. Dinala ko ng lalaki yung papel. Inabukasan ng interview, alam niyo ko nakapasa siya. Nakahanap siya ng trabaho at nagsumika po siya. Na-promote po siya hanggang siya po ay maging manager ng kanyang pinasukan. At alam po niya na yung barber shop ibinenta. Ibinenta. Kaya bumalik po siya, hinanap po niya yung barbero. Hinanap po niya yung barbero. Nung nakita po niya, sabi niya, natatandaan po ako. Nandun po yung barbero. Sino ko ba? Natatandaan niyo po. Ako po yung inubitan niyo na hindi niyo ako sumingin at binigyan niyo ako ng laser dahil kayo interview ako. Tuwag-tuwa po yung barbero. Nakatutuwa naman. Ang laki ng pinagbago. Ako sinabi po nung lalaki, may ibigay ko sa iyo. Susi. Binigay ko yung susi. Ano to? Yan ang susi ng iyong barbershop. Binigay ko, ibinabalik ko sa iyo. Wala akong pambayad. Sabi ko ng lalaki, bayad niya. Ibinalik ko, pay it forward. Yun ang mensahe. Matuto ka magpasalamat. Pay it forward. Dahil ang gusto ng Diyos, makita natin ang kanyang biyaya. Maging laluin tayo ng biyaya. At makita ng bawat isa ang kabutihan ng Diyos.